Magandang umaga mga kababayan, mga kabirada, especially sa ating mga kabirada. No? Anyway, araw po tayo ng linggo. So, happy Sunday po sa inyo lahat. Nais ko lang po linawin ang mga nasasagap nating mga balita. Ha? Dahil baka ilang linggo na lang ay dumating na sa atin ang dito sa probinsya ng Albay ang ayuda o tulong para sa nangyayari sa ating bansa dito sa crisis na ito. So, mayroon tayong mga nasasagap na balita na di umano ilang mga barangay ay nagsasabi, especially itong mga barangay official, na nagsasabi di umano na kapag ikaw daw ay isang 4-piece beneficiary na, isa kang senior citizen, isa kang solo parent, or kaya nakakuha ka na sa tupad or sa iba pang programa ng ating pamahalaan, yung walang gutom, ikaw daw po ay hindi na makakatanggap o hindi na pwedeng bigyan ng ayuda na ito na galing po sa ating pamahalaan dahil sa crisis na ito. So, nais po nating linawin, mga kababayan, sa lahat ng mga barangay sa buong bansa dito sa ating bansang Pilipinas. Makinig po kayo, mga barangay official. Wala pong sinasabi ang ating national government at especially ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Wala pong sinasabi na hindi po pwedeng bigyan ang mga 4-piece beneficiary, mga nakatanggap na sa tupad, nakapasok na sa tupad, sa walang gutom, sa senior citizen, or solo parent, or kung ano pang programa ng gobyerno, ay wala pong sinasabi ang Pangulo na hindi nabibigyan ng ayuda na ito dahil sa crisis na ito. Ang sabi po ng ating Pangulo, bigyan, especially ang unang bibigyan ng tulong ng ating pamahalaan dito sa probinsya ng Albay, ay itong mga driver. Dahil ito po ang unang-unang apektado ng crisis na ito dahil sa pagtaas po ng langis, ng krudo, ng gasolina. Pangalawa po, itong mga magsasaka natin. Kasunod po itong mga mangingisda natin. Yan po ang mandato ng ating gobyerno, ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Kaya sana tayo ay nananawagan at nagpapaalala sa ating mga barangay official na sundin po natin ang mandato ng ating Pangulo. Wala po siyang sinasabi na hindi po pwedeng bigyan o hindi pwedeng tulungan ang mga 4-piece beneficiary, mga mangingisda, or itong mga nakapasok na sa tupad, sa walang gutom, or sa iba pang programa ng ating pamahalaan. Ang sabi nating Pangulo, bigyan, ibigay sa ating mga magsasaka, sa mangingisda, especially sa mga driver at sa iba pa nating mga kababayan na apektado ng crisis na ito. Dahil ganito po yan. Paano na lamang kung isa kang driver, karapat-dapat kang mabigyan dahil sabi ng ating Pangulo, bigyan ang mga driver. Paano kung isa kang driver tapos 4-piece beneficiary ka? Ibig sabihin hindi ka pwedeng bigyan. Wala pong sinasabing gano'n ng ating Pangulo, ang ating national government. Paano na lang isa kang magsasaka tapos ang asawa mo ay miyembro ng 4-piece beneficiary o isa ka na nakapasok na yung asawa mo sa tupad. So hindi ka pwedeng bigyan ng ayuda ng ating pamahalaan sa crisis na ito. So wala pong sinasabing ganyan. Or ikaw ay isang mangingisda. Tapos yung asawa mo ay isang 4-piece beneficiary or nakapasok sa walang gutom. So hindi ka pala pwedeng bigyan. So wala pong sinasabi ang ating pamahalaan. Kaya sana mga barangay official sa buong bansa, tupadin natin ang mandato ng ating Pangulo. Na ang dapat tulungan ang ating mga driver, mangingisda at magsasaka. Lahat po, kung maaari po, bigyan natin lahat. Dahil lahat naman po apektado ng crisis na ito, mga kababayan. Kahit isa kang pribadong tao. Ngunit ikaw ay gumagamit, kung mayroon kang motor o may sasakyan, ikaw ay bumibili ng krudo at gasolina, apektado ka rin sa crisis na ito, mga kababayan. Kung pupwede nga, sana bigyan natin lahat, mga kababayan. Sana sundin natin, mga barangay official, ang ating mandato ng ating Pangulo.
Dahil alam mo naman, dito po kasi iniingatan natin. Iniingatan natin. Pinoprotektahan natin ng Pangulo. Dahil alam mo naman, kunting pagkakamali, kahit problema sa barangay, sinisisi ng mga DDS sa ating Pangulo. Kaya sana huwag natin bigyan ng problema ang pamimigay ng tulong or ayuda ng ating pamahalaan. Sana ibigay natin. Yan naman ay para sa lahat. Yan ay buwis, yan ay pira ng taong bayan. Yan ang buwis ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan na ibinabalik lang naman ng tulong sa ating mga kababayan. So sana ang ating panawagan at ang ating paalala sa mga barangay official, huwag nating haluan or guluhin or gawing personalin ang mga kaalaman natin sa politika. Dapat ibigay ang dapat para sa kanila. Yan po. Sana mangyari po sa lahat ng barangay sa buong bansa. Maraming salamat mga kababayan. Ang ating panalangin sa ating lahat, patuloy nating protektahan, suportahan ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Mabuhay tayong mga Pilipino. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. God bless you all mga kababayan.